Yan po ang sumiklab na wildfire sa ilang bahagi ng northern Israel matapos magpakawala ng rockets ang grupong Hezbollah sa Lebanon noong Lunes ng gabi. Ayon sa Israeli military na tumutulong sa mga bumbero, mabilis kumalat ang apoy dahil sa mainit na panahon. 6 na reservists nila ang sugatan. May ilang bahay ring nasunog. Wala namang residenteng nasaktan dahil sa matagal silang pinalikas. 8 buwan nang nagpapalitan ng atake ang Israel at Hezbollah na sumabay sa giyera ng Israel at Hamas sa Gaza. Ito naman ang good news para sa mga nagbabalak na magbakasyon sa Taiwan. Extended po ang visa-free entry roon hanggang sa July 31st, 2025. Kasama makikinabang dyan, syempre, ang mga Pilipino. Ayon sa Bureau of Consular Affairs ng Taiwan, hanggang 14 days po pwedeng manatili ang mga Pilipino na visa-free sa Taiwan. Epektibo po yan simula sa August 1st. Ang requirements, dapat valid ng at least 6 months ang passport, dapat may hotel reservation records, contact information sa Taiwan at proof ng financial resources. Ipepresenta yan sa border inspection. Hindi naman applicable ang visa-free entry sa mga aircraft o ship crew na Pinoy. Kasama rin po sa may visa-free entry sa Taiwan ang mga taga Brunei at Thailand. Libreng goto. Yan ang naging simula ng selebrasyon ng Pride Month ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa Naga, Camarines Sur. Katuwang nilarian ng LGU ng lungsod. Bukod sa pamamahagi ng goto, ilan pang aktibidad ang gagawin ng grupo kabilang na ang Pride March sa June 28. Layo ng selebrasyon ng Pride Month na magkasama-sama at magkaisa ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community roon at ipaalala sa publiko ang respeto at pantay na oportunidad para sa lahat. Umangat ang galing sa kusina ng ilang taga Northern Samar sa isang kompetisyon doon. 12 home cooks ang nagpasarapan ng luto sa Ibabaw Festival Heritage Cuisine Competition. Ang ibinida nila, mga putaheng tatak Nortehanon na nagpapakita rin ng mayamang kultura ng probinsya. Ang nagwagi sa kompetisyon ang nilutong labong chips na gawa sa tangkay ng saging, spicy ginataang tuway at banana and buko minatamis. Bahagi ang kompetisyon ng selebrasyon ng 59th founding anniversary ng probinsya. Kapapasok lamang po na balita, balik operasyon na po ang mga flight at ground operations sa NAIA. Nitong 10:36 ng umaga lamang nang ibaba po ng MIAA sa yellow alert ang lightning advisory. Potential meme ang kwelang eksena ng isang bata sa loob ng US Congress. Busy sa kanyang speech, si Tennessee Representative John Rose. Spotted sa likod ng 6-year-old niyang anak na si Guy. Pangiti-ngiti lang sa umpisa ang bata pero ilang sandali lang abay humirit ng nakatutuwang facial expressions. Viral ngayon ang agaw eksena moment ni Guy sa kanyang tatay. Ayon sa congressman, binilinan niya ang anak na mag-smile sa camera para sa bunsong kapatid niya na nanonood. 7th place si Pinoy pole vaulter Ernest John E.J. Obiena sa Bauhaus Galan tournament sa Stockholm, Sweden. Na-clear ni E.J. ang 5.70 meters sa ikalawang attempt, pero bigo po siyang malagpasan ang 5.85 meters. Panalo sa tournament si world number 1 Armand Duplantis ng Sweden. Bago yan, lumaban sa Oslo Bislett Games sa Norway si E.J. kung saan nakuha po niya ang 2nd place. Nananatiling number 2 sa world rankings ng men's pole vault si E.J. Gumagawa na raw ng hakbang ang Agriculture Department para matugunan ang kakulangan sa supply ng luya sa bansa. Nagresulta po yan sa pagmahal ng luya sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ayon kay Agriculture Undersecretary Ching Caballero, 130,000 metric tons ang local demand sa bansa. Pero 2% lamang nito ang napoproduce locally. Patuloy raw nilang binabantayan ang mga karatig lugar sa Metro Manila kung saan mayroon pang supply ng luya. Posible rin iyong ipasok sa Kadiwa system. Batay sa latest monitoring ng DA, naglalaro sa 230 hanggang 260 pesos ang kada kilo ng luya sa Metro Manila. Rumampas sa entablado ang mga nagagandahang buntis sa Batac, Ilocos Norte. Slaying ang mga mother na ibinida ang kanilang baby bump. Parte yan ng Buntis Day celebration ng lungsod. Bukod sa pageant, may lecture din para sa wastong pangangalaga sa kanilang mga anak. May nakuha ring maternity kit ang mga dumalo.
Sa Santa Cruzan, sa San Juan, Batangas, hindi lang mga Reyna Elena ang pumukaw sa mata ng mga nanood. Bida rin ang mga alagang aso na nagbihis para sa sagala. Ang kanilang fur mom, stylist din pala ng mga kasali sa Santa Cruzan. Aliw ang mga residente kaya for the picture din kasama ang dogos. Patuloy po ang pagtugis ng mga otoridad sa mga kabaro nilang sangkot umano sa kidnap for ransom. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? So Connie, tatlong police sergeant at isang police major ang iprinisinta ni DILG Secretary Benher Abalos sa media kanina pasado alas 8 ng umaga. Sangkot daw ang mga ito sa kidnap for ransom ng mga dayuhang turista. Sabi ni Secretary Abalos, malamang sindikato ng kidnapping ang mga ito pero may follow-up operation pa sila kung sino-sino pa yung kasama at kung sino yung mastermind. So far, at large pa raw ang nasa 10 na mga sibilyan at wala ng ibang mga pulis na sangkot. Sa kanilang pagkakaalam sa investigasyon ngayon, noong June 2, kinidnap ang 4 na biktima sa Pasay City. Hinarang ng nakamotorsiklo ang van ng mga suspect o yung sinasakyan ng mga suspect. Pagkaharang, isinakay ang mga biktima sa van pero nakatakas ang 2 sa mga biktima at nakapagsumbong sa barangay. 2.5 million pesos ang hininging ransom. Sabi ni Abalos, na-solve ang kaso in less than 24 hours. May pulis daw na itinuro ang nahuling major at positively identified naman ang police major ng mga biktima. Iniimbestigahan pa ang mga nakaraang kaso ng kidnapping na kinasasangkutan ng mga pulis. Kakasuhan sila ng kidnapping, robbery at serious illegal detention. Tulad sa mga nakaraang kaso na sangkot ang pulis sa krimen, sabi na naman ng mga matataas na opisyal ng PNP, iilan lang naman ang mga ito na bumabahid sa pangalan ng PNP. Sabi ni Major General Jose Nartates, ang hepe ng PNP NCRPO, mabuti naman daw yung 95% ng kapulisan. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Siyempre, matapos po ang isang taong pag-aaral, talaga namang kaabang-abang yung mga recognition rights na yan, di ba? Deserve na mga estudyante ang mga, siyempre, nakukuha nilang parangal. Gaya ng isang 6-year-old graduate na MVP daw sa paramihan ng medal. Hindi lang kasi isa, 2 o 3, kundi, 13 medal ang naiuwi ng Kindergarten 2 graduate from Cavite. Meet our wonder kid na si Sebastian Mariano with high honors na Best Award pa sa 6 na subjects. Wow, idagdag mo pa ang most courteous, participative, cooperative at friendly, pati na ang 2 panalo sa contests. Proud parents sa achievements ang kanyang mommy Jonalyn. Mahigit 1.3 million views na ang video. Congrats, Sebastian! Ikaw ay Trending! Daming awards. Good job, ha? Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.